Okay, good day mga Airsoft. Good day sa inyong lahat, mga kabigman. Nakakalimutan ni Lucas ang production, no? Pasensya na. Pero ayun, happy Monday to all. Ngayon, magkakasama na naman tayo mga Airsoft. Nandito na naman tayo para sa isang napakasaya na tanghali. Tanghali na nga ba? Oo, ano na pala? 12:30 na, hindi pa nagtatanghalian si Abby. Okay lang, Abby? Okay na? Okay mga Airsoft, kahapon, successful journey kahit merong tinik, no? Tinik na ano sa atin, no? Na isang ka-airsoft, no? Actually, hindi siya maituturing na ka-airsoft kasi hindi siya ugali ng, di ba? Ganito kasi ang mga ka-airsoft, no? Itong tao na to is nagpa-booking sa amin as early as Wednesday. As early as Wednesday. Okay. Ngayon, di nagpa-booking siya as early as Wednesday. Wednesday ng gabi, nag-cancel siya. Okay lang, kasi hindi pa naman kami nakakalarga, hindi pa naman kami nakakapunta, di ba? Okay lang yon. Nagpa-book siya ng Wednesday, nag-cancel siya ng Wednesday ng gabi. Okay lang yon. Ngayon, pagdating ng Thursday, nagpa-booking ulit siya, Thursday ng gabi. Nagpa-booking siya para makakasabay siya sa delivery on Sunday. Okay, di nagpa-booking siya ng Thursday ng gabi, it means na okay na. Lumipas ang Friday, then nag-norte kami ng Saturday. Tama tayo, di ba? Norte ng Saturday. Then, dumating ang araw ng Sunday, yun na yung araw ng South. Okay. So, okay lang. Ahead of time, bago bumiyahe, ini-inform na namin sila. Ini-inform na namin siya na, Sir, on the way na po kami. Okay lang. Okay naman. Nakikipag-coordinate naman. Ang pinakamasakit is pagdating dun sa mismong lugar. Okay? Biglang hindi siya kukuha. Biglang tumingin lang ng unit. Yun ang pinakamasakit doon. Okay, ganito yan, papaliwanag ko. Kaya natuloy yung journey ng Sunday, it is because tatlo ang customer, tatlo ang client na pupuntahan. Ibig sabihin, kaya nang i-accommodate nung tatlo yung fuel and toll fee namin. Okay? Ngayon, pag yung isa doon is nagloko, talong-talo kami. Kasi bakit? Magkano ang inuubos namin sa fuel, sa toll fee na lang muna. Sa toll fee, umuubos kami ng 400 pesos sa NLEX, then sa South is 625 pesos. Just imagine, 1,000 pesos na lang. 'Di ba? Sa toll fee pa lang 'yan. Sa fuel, umuubos kami ng 1,000 pesos back and forth. Ibig sabihin, papunta at saka pabalik. Okay? So, a total of 2,000 pesos ang gastos on every journey sa fuel and toll fee pa lang. Okay? So, kung yung isa doon sa tatlo na nakabuking kahapon is nagloko, tulad na nga na nangyari kahapon, kawawa naman yung dalawa kung iso-shoulder nila lahat yung toll fee namin. Ibig sabihin, kung iso-shoulder nila lahat, no, yung expenses namin. Bagay na hindi naman namin gagawin yon. Okay? Hindi naman namin ipapa-shoulder sa kanila. Pero, yun ang nangyari. So, dahil sa isang ka-airsoft na pinaasa lang kami, pinapunta kami sa isang lugar, minute niya kami, pagkatapos doon, hindi naman pala siya kukuha, ang pinakabalak lang niya is magpa-upgrade ng unit. Sino ba naman matino ang pag-iisip na pinerwisyo mo na nga kami, i-upgrade ko pa yung unit mo, di ba? Yun, no? Sa akin lang, mga airsoft, ganito. Pag nagpa-booking kayo, look, buksan mo yan. Pag nagpa-booking kayo sa Big Man, tandaan nyo, professional namin kayong hinaharap. Sana po, professional nyo rin kaming papakitunguan. Okay? Mga ka-airsoft, hindi na po tayo mga bata. Actually, kumbaga, hindi na nga tayo masasabing matatanda na tayo kung tutuusin lalo na yung client din kahapon.
Actually, matanda na siya pero wala siyang pinagtatandaan, no? Hindi kasi ganito, no? Hindi magandang ugali yung peperwisyuhin mo yung kapwa mo, eh. 'Di ba? Hindi magandang ugali yun, eh. Tandaan mo, once na halimbawa ganito, wag na lang sa amin. Halimbawa na lang, nagpa-booking ka sa isang rider, Grab Food or Lalamove, inabala mo siya, the mere fact na nagpabook ka, meron kang obligasyon na dapat ibigay sa kanya. 'Di ba? Nagpabook ka, eh. Okay? Ngayon, pwede mo bang nagpabook ka sa Lalamove or sa Grab or sa ano ba yung mga ano natin? Hindi, Joyride, 'di ba? Yung mga pasakay, pasabay, 'di ba? Yan ang mga uso ngayon, eh. So, nagpabook ka, pumunta sila sa bahay mo, bigla mong sasabihin na, ay, sorry po, hindi na po tuloy. Pwede ba yun? 'Di ba? Hindi pwede yun, mga ka-airsoft, no? Ibig sabihin, pag nagpabook ka, meron kang responsibilidad, meron kang obligasyon na kailangang isukli doon sa tao. Okay? Sa akin lang, be professional. Hindi na po tayo mga bata. Tandaan nyo itong mga item na to, hindi to para sa mga taong bonjing. Hindi itong mga item na to, ang mga airsoft is a replica of a real gun. Hindi to pwede sa mga taong loko-loko ang pag-iisip, taong walang katinoan ang pag-iisip, taong gusto lang mamerwisyo. Hindi to pwede sa ganun. You are not capable of having an airsoft kung ganun ang ugali mo. 'Di ba? Na maaatim mo. Ito ewan ko lang mag-comment kayo mag-comment kayo. Tama ba na nanggaling kami sa Bulacan, pupunta kami ng Binyan, Laguna. From Bulacan to Binyan, Laguna, gagastos kami ng toll fee, ng fuel. Syempre, magugutom din kami, kakain din kami. Yung oras namin. Tama ba na pagdating doon, tatalikuran mo lang kami? 'Di ba? Isa bang magandang ugali 'yon, 'di ba? Yung ganon, nagpabook ka, okay? Ano to? Anong lugar to? Town and Country. Tanong mga kay mama kung ano yung subdivision kahapon. Town and Country, Barangay Santo Tomas, Binyan, Laguna. No? Ayan, tama ba, di ba? Ang laking perwisyo nun sa totoo lang. Actually, wala na ako sa mood kahapon, kaya lang, inuna pa man din namin siya. Town and Country, tama ako, no? Inuna pa man din namin siya na puntahan, no? Tapos ganon. Ibig sabihin, the whole day, the whole afternoon, wala na ako sa mood. Pero, dahil syempre, kailangan kong, every customer kasi, ganito, whatever happens on the first client, pagdating sa second client, reset yun. I have to reset my mood. Kung napakapangit nung nangyari dun sa unang transaction, just imagine, masakit sa akin yun, di ba? Kailangan kong i-reset yung mood ko para mapagsilbihan ko ng maayos yung second client ko. Okay? Then, whatever happens on the transaction on the second client, kailangan ko na namang i-reset yung mood ko, yung pagkatao ko, yung sarili ko on the third client. Okay? Kaya ang hirap nung nangyari na yon kahapon sa totoo lang. Kasi, ganun ang ginawa nung aming client kahapon, no? Bagay na wag nyong gagawin yon mga ka-airsoft, no? Tandaan nyo, pag kayo, once na nagpabook kayo, no cancellation yan. Hindi tayo nagbibiruan dito, hindi tayo naglolokohan dito, hindi tayo naglalaro dito. Okay? Kami rito sa Big Man, ang goal namin is ma-serve sa inyo yung pinakamagaganda, pinakamaayos, pinaka walang sakit na ulo na unit. Okay? Ngayon, kayo naman, ang obligasyon nyo, once na nagpabook kayo, is siputin kami, at saka kung ano yung napag-usapan natin, yun ang matutupad. Okay? Yun. No? Ang usapan,
nagpabook ka, interesado ka on a certain unit, dinala namin yung unit, pagdating doon, wala ka naman palang interest doon sa unit na pinadala mo. Ang gusto mo lang is ipapa-repair mo, ipapa-upgrade mo yung John Wick mo. Sinungaling ka pa man din. Ang sabi mo, hindi mo pa nagamit. Pero nung binuksan ko siya, gastado na, gamit na gamit. Hindi ko pinagdadamot ang upgrade ng fixed outer barrel ng Bigman. Hindi ko pinagdadamot yan actually. Kahit hindi mo sa amin binili, i-upgrade namin. Kaya lang ganito. Lagi ko sasabihin sa inyo, kung yung unit ninyo is bagong-bago. I mean, bagong-bago, na iputok lang ng 3 beses, ng 4 na beses, pwede pa natin i-upgrade. Pero kung yung unit nyo is gastado na, naiputok nyo na ng mga 3 magazine, 5 magazine, hindi na po pwedeng i-upgrade yan. Bakit? Lalo na kung hindi kayo gumagamit ng proper oil, proper lubrication. Bakit? Mahirap nang i-upgrade pag present na yung wear and tear ng unit. Lagi ko sinasabi yan. Kung yung unit mo, 2 buwan na, 3 buwan na, 3 buwan mo nang ginagamit, mahirap na pong i-upgrade dyan. Okay? Yan. Ngayon, second topic. Mga ka-airsoft, kayo, kung sa pagbili ng pistol, lagi ko sinasabi, importante na tama yung pistol na bibili nyo sa paggagamitan nyo. Okay? Kung ikaw, gagawin mong daily pistol, yung isang unit, gagawin mong pangharabas, tandaan mo to, huwag kang bibili ng John Wick version. Dito nyo lang maririnig yan, sa akin lang, no? Huwag kang bibili ng John Wick version kung yung unit, kung yun lang ang unit mo. Ha? Huwag kang bibili ng John Wick version ng mga unit kung gagamitin mo as daily pistol, pangharabas. Pero kung gagamitin mo as pang-display, then once in a while, Sunday, magpuputok ka, pak, then display ulit. More on display siya, okay yon si John Wick. Pero kung gagamitin mo siya pangharabas, hindi siya best for that. Okay? Walang iniwan to, ganito. Bumili ka ng Ferrari, bumili ka ng Maserati, bumili ka ng Lamborghini. Si Lamborghini, si Ferrari, hindi mo siya pwedeng gamiting bahay, opisina, traffic sa EDSA, traffic sa Ortigas, traffic sa Pasay, sa Baclaran, hindi siya pwede for that. Pero, kung gagamitin mo si Ferrari as your weekend car, linggo, once in a while, ibabiyahe mo siya, ihahataw mo siya, may mga car show, dadalhin mo siya, doon siya the best. Okay? Pero, kung gagamitin mo pangharabas, pang-service, si Ferrari, si Maserati, si Lamborghini, hindi siya designed for that. Actually, ang Ferrari, hindi pwedeng ma-stack sa traffic. Okay? Yan, ganon. Bawat pistol, bawat unit, merong kaukulang gamit. Gusto mo ng pangharabas, bumili ka ng mga entry level. Bumili ka ng mga unit na may pyesa. Okay? Ang John Wick, very limited ang pyesa. Okay? For example, this is a John Wick Combat Master unit ng ating ka-airsoft, Jeric Pineda of San Fernando, Pampanga. Oh, Jeric Pineda. I don't know if this Jeric Pineda is related to Delta. Governor Bong Pineda of Pampanga. Okay? Pero, basta Jeric Pineda of San Fernando, Pampanga, this is a John Wick Combat Master. Okay? Ngayon, for example, nagkaroon ng aksidente, nabasag mo yung slide. Sa tingin mo ba meron kang mabibiling slide ng John Wick? Wala. Tapon yan. Okay? Pero dito sa Bigman meron. What I mean is kung sa iba mo binili. Okay? What I'm trying to say is kung hindi ka naman namin client. Ngayon, kung hindi ka namin client, much better mapakinggan mo to para alam mo rin. Okay? Hindi sa iyo sasabihin ng mga tindero, hindi sasabihin sa iyo ng mga tindera na walang pyesa kung sakaling mawarak mo yung slide na yan. Or kung meron man, madugo ang halaga. Diba? Hindi nila sasabihin sa iyo kasi syempre,
hindi ka na makakabenta. Pero dito sa atin sa Big Man, sasabihin natin yun, yung pros and cons. Kaya nga, dito, may interview. Gusto mo ng airsoft? O, aalamin muna natin kung paano at saan mo gagamitin. Okay? Dito sa Big Man, hindi ka basta bebentahan. O, ito. Uy, bagay sa'yo yan! Hindi ganun dito. Dito, tatanungin, saan mo gagamitin? Paano ka maglalaro? Sinong kasama mo? Importante yon. Kasi yung mga details, yung mga simple details na yon, yun ang magtatakda kung ano yung unit na pwedeng ilatag sa'yo, i-offer sa'yo. Yung pwedeng unit na gamitin mo. Okay? Yan. Kaya mga airsoft, importante yan. Again, pengang tubig. Again, kung ang paggagamitan mo ng unit is daily pistol, huwag kang bibili ng John Wick. Dahil kung sakali lang na magkaroon ng aksidente, masira mo yan, mabasag mo yan, wala kang mabibili nun. Maliban na lang sa amin. Kasi, bakit ka nagkaroon, Big Man? Bakit ka nagkaroon? Sabi mo, wala. Kasi, sa amin, halimbawa, nabitak mo tong slide mo, matigas ang ulo mo, ginamitan mo ng 14 kg, tapos client ka namin. Nabitak mo yung slide, anong gagawin namin? Saan kami kukuha ng slide? Kukuha kami doon sa bagong John Wick. Kakatayin namin yung bagong Combat Master, kukunin namin yung pyesang kailangan mo para matupad yung lifetime warranty ng Big Man. Okay? Yan ang kaibahan. Okay. Then, last topic. Okay? Sa Big Man, pag nagsi-COD, hindi rider ang pupunta sa'yo. Sa Big Man, pag nagsi-COD, hindi mo muna babayaran agad yung parcel or yung item mo. Ganito. Ito. Halimbawa ito yung item mo. Nandito yung pistol mo. Pag rider ang pumunta sa'yo, Sir, bayad po. Sir, picture. Hindi mo alam kung pistol ang laman yan. Hindi mo alam kung yung in-order mo, yan ba ang laman yan. Yun ang COD ng iba. Sa Big Man, hindi. Pupunta kami sa'yo. Okay? Ilalatag ko sa'yo 50 pirasong different pistol, 10 pirasong different rifle. Hawakan mo lahat. Pumili ka. Ikumpara mo yung isa, daban doon sa isa. Yun ang COD namin. Ite-test fire mo, ide-demo ko sa'yo, ite-test fire mo, bago mo babayaran. Kung hindi ka nag-enjoy, hindi totoo yung sinasabi ko na maganda yan, na malakas yan, huwag mong babayaran. Hindi ka obligadong magbayad. Kung sa tingin mo, kami yung nagsinungaling or kami yung may mali, hindi mo babayaran. Baka ibigay ko pa sa'yo yan. Diba? Ganon kami. Hindi sa amin, ang pagsi-COD, hindi ka obligado. Hindi ka obligado kung hindi naman totoo yung kine-claim namin. Okay? Pag nag-COD kami, 50 pirasong pistol, kung pistol ang order mo, ilalatag ko sa iyo yan. Bahala kang mamili. Okay? Yan, gano'n ha? Kaya mga Airsoft, yan yung mga main topic na yan. Importanteng nalalaman nyo yan. Kasi from there, kapupulutan nyo ng aral at the same time, magiging matinong tao kayo. No? Ngayon, hindi ko lang alam kung anong pumasok dun sa kliyente kahapon sa Binyan, Laguna, kung bakit tinarantado niya kami. Okay? Kami, first time in the history of Big Man COD, merong isang tao na, sorry for the word, tumarantado sa amin. First time yun. Mula nung nag-start ang Big Man noong 2019, nag-start kasi ang Big Man pandemic Actually 2019, then nag-online ang Big Man 2020. Mula nung nag-start ang Big Man noong 2020, first time. Mula nung nag-start ang Big Man noong 2020, I think up to the present, meron na kaming 8,997 client. Okay ha? Ito mula nung nag-start nung 2020
up to now, hanggang ngayon, meron na kaming 8,000, to make it exact, hindi ko lang alam, 8,000 plus client. Pero, first time, kahapon, naganap yung ganyang panloloko. Sana sa susunod, wag na mauulit yan. Kasi, unang-una, kawawa naman yung ibang nagpa-schedule, nadidelay sila. Pangalawa, kawawa naman yung ibang nagpa-schedule kasi possible, i-shoulder nila yung abalang ginawa mo eh. 'Di ba? Kasi, kaya natuloy yung journey kahapon dahil may 3 ng client. Ngayon, nagloko yung isang client, so, paano yung toll fee namin? Sino magsho-shoulder? At saka fuel? Siyempre, itong dalawa. Kawawa naman yung dalawa, 'di ba? Kaya, bossing, meron lang ako maiksing mensahe sa'yo. Although, nakipag-ayos ka, no? Alam nyo ba ito nagbarangay pa kami kahapon. 'Di ba? Kasi tinalikuran niya na ako eh. Tinalikuran niya ako, iniwan kami. 'Di ba? So, no choice ako, nagpa-barangay kami. Barangay Santo Tomas, Binyan, Laguna. Pabarangay kami. Pagdating sa barangay, tumupi siya. No? Huwag niyong gagawin yun kasi may kalalagyan kayo, sa totoo lang. May kalalagyan kayo, no? Huwag kayong gagawa ng bagay na ikakasama, 'di ba? Na makakaperwisyo sa kapwa nyo. Maging sensitive kayo sa kapwa nyo. Bossing, konting mensahe lang Although nagkaayos tayo kahapon, pero bossing, siguro nakahanap ka lang ng katapat mo. No? Nakahanap ka lang ng katapat mo, pero kawawa naman kung yung gagawan mo ng ganun walang alam sa batas, hindi niya alam ipagtanggol yung sarili niya. Kasi sa akin, ginawa mo Nakikita mo ako on daily vlog Nakikita mo kung gaano ako kaangas. Nakikita mo na pumapalag ako. 'Di ba? Ginawa mo sa akin. Paano pa dun sa mga rider na mababa, 'di ba? Mabababang tao lang na hindi mga runong mga tuwiran. Tatanggapin, 'di ba? Tatanggapin na lang ba nila 'yon? 'Di ba? Nagpa-booking ka or may in-order ka sa kanila tapos hindi mo kukunin, 'di ba? Sino magsha-shoulder nun? Yung rider. Putya, yung rider na yan, magkano lang kinikita niyan? Yung rider na yan, merong pinapakain na anak yan, merong asawang binubuhay yan. Tapos gaganunin mo, 'di ba? Kung ako ginanon mo, ano pa yung mas maliliit na tao? Naaawa ako sa sitwasyon kahapon, no? Nakikita mo kung gaano ako pag walang winawalang ako rin 'di ba? Pag mabait, magalang ako. Pero kung 'di ba? Kung ako ginanon mo, ano pa yung mga maliliit na tao? Bossing, tatandaan mo to. Hindi kailangan ng cum laude, hindi kailangan ng magna cum laude, hindi kailangan ng masteral para matutunan mong respetuhin yung kapwa mo. Hindi mo kailangan ng highest degree, hindi mo kailangan maging Bachelor of Science, graduate ng college para matutunan mong rumispeto ng kapwa mo. Ang kailangan mo lang, number 1, magkaroon ka ng takot sa Diyos para hindi ka gagawa ng mali. Pangalawa, marunong ka makipagkapwa-tao dapat. Pag nagpabook ka sa kahit kanino, sa akin man, or sa simpleng rider, or sa delivery ng JNT, ng Lalamove, ng Shopee, ng Lazada, nagpabook ka, umorder ka, diniliver sa'yo, kunin mo. Huwag mong tatanggihan. Kunin mo. Huwag mong gagawin yan. Hindi kailangan ng napakataas na pinag-aralan para matutunan mong respetuhin yung kapwa mo. Tandaan mo yan. Okay, Dick Noy. Eusebio, have a blessed day. Po, big man. Thank you, sir. Out to joy reserver, tawag sa ganyan. Ganun ba?
Joy Reserver. Siguro nga, Sir Bernard. Okay, good afternoon, Big Man. Happy Marvelous Monday, sabi ni Sir Polo Rodney Mojica. Thank you, sir. Thank you po, thank you. Okay, mali yun, sir. It's very unprofessional para sa isang client, sabi ni Alan Villaris. Okay, Big Man, mali kayo. Okay. Mga karsok, basa tayo. Basa. Ayan. Like, share, and follow natin yung page, no? Para happy tayo, okay? Ngayon, let's roll. Ano itong mga nasa harapan ko, okay? This is the John Wick Combat Master. What is good and special about the Combat Master? Halimaw. Nakakatakot. Barako, lalaking-lalaki. Di ba? Napakaganda niya. Tapos, syempre, mas pinaganda pa natin. Okay? Maganda na to. Mas pinaganda pa natin. Ano? Number 1, in-upgrade natin ng hammer protection pad. Okay? Wala na siyang dummy firing pin. Pangalawa, ano pa yung in-upgrade natin? Fixed outer barrel. Naka-fix out. Oh, by the way, no? Kung nanonood kayo ng ating live, cellphone gamit nyo, huwag kayong manonood ng patayo. Ihiganin nyo. Okay? Yan. Ihiganin nyo, huwag patayo, ah. Kung ganyan, maliit nyo lang makikita. Pero pag hiniganin nyo, halimbawa, hiniganin nyo, wide angle, makikita nyo yung live natin. Okay? Kaya ihiganin nyo yung cellphone nyo. Okay, naka-fix outer barrel. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber. Bigyan mo ako example ng hop-up rubber. Ayan o, yan. Papakuha yung color yellow. Naka-hop-up rubber. Naka-hop-up rubber itong unit na to. Okay? So, ibig sabihin, from the stock, yan. Kunin mo na yung buong ano. Yan. Pakita ko lang sa inyo, naka-maple leaf hop-up rubber. Ganito itsura ng hop-up rubber. Ayan, mga ka-airsoft. Rubber yan. Yan, ganyan ang itsura ng hop-up rubber. Hop-up rubber, siya yung responsible sa pag-hold ng bibis para hindi susuka. At the same time, siya yung nagbibigay ng pectus doon sa bibis mo. Okay? Yan. Ayan, lagi kong dinidiscuss yan, ha. Gusto ko, next time, wag mong gaganunin, ha. Ha? Masisira yun. Sabi mo yun, hindi ginaganon yun. Gusto, alam nyo yan, ha, para hindi kayo, yung bagay, hindi kayo maliligaw, no? Ano ba yung hop-up rubber? Rubber lang ba yan o walang kwenta? Hindi. Hop-up rubber is the one that is holding your bibis para hindi lumabas pag tinataob mo. Siya yung nag-hold. Okay? Kaya pag busted hop-up rubber mo, wala nang kwenta yung unit mo. Pag busted ang hop-up rubber mo, walang direction yung bala mo. Pag busted ang hop-up rubber mo, walang pectus yung unit mo. Walang control. Diba? Okay. Ngayon, naka-upgrade to ng fixed outer barrel, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad, naka-fine tuning, naka-trigger job. Yan ang unit natin. Okay? Ngayon, normal sa isang unit na kumakalog. Pero dahil dito sa Big Man, ina-upgrade na agad natin into fixed outer barrel. Okay? Ano ang benefits ng fixed outer barrel? 10 times stronger than the ordinary. Okay? Pinakita ko sa inyo dun sa mga nakaraang vlog natin na yung fixed outer barrel, kung hindi i-fix outer barrel, eventually problema ka dun sa unit mo. Pero pag naka-fix outer barrel, enjoy lang ang paglalaro. Okay? So, release magazine, then release the slide, then magazine. Number 1, ang magazine, maximum, high kappa magazine. Okay? Maximum of 27 rounds. Ay, sandali. Meron ako isang gustong tanungin. Big Man, yung high kappa ba ng Tokyo Marui is same lang rin sa high kappa ng mga WE? Yes, same lang.
Ang tanong, pwede mo bang gamitin yung sa Tokyo Marui into WE and WE into Tokyo Marui? Ang tanong, no. Okay? No. Hindi niya maibibigay yung full performance niya. Bakit? There's akin na yung sa high kappa yan. There's a thin line or millimeter na thickness sa mga output bulb, sa mga ayun no, sa gold match. Yan, okay. Merong mga pagkakaiba na millimeter na bagay na ano, ito. This is an example of a, let's say, sabihin natin EMG WE High Kappa magazine. Okay? Yan, example yan. Kita dyan sa, kita? Okay. And this is the Tokyo Marui magazine. Okay, magkamukha naman, di ba? Magkamukha naman talaga. O, di ba? Kita ba? Tingnan mo muna. Ikaw ang director eh. Taas pa pa. Yan. O, dito kita. O, titignan mo. Okay? Magkamukha naman sila. Magkasing size ba? Yes, magkasing size. Magkasing size lang sila. Ngayon, ano pinagkaiba nila? Pinagkaiba nila the output bulb. Kita? Both camera? Yan. Taas pa pa rito pa. Oh. Kita? Okay, no? Ayan. Ang pinakaiba nila, mapapansin niyo to, mataba, malaki yung bilog, while ito maliit lang. Okay? Ito is pinupush to, yung output bulb, pinupush ng bulb knocker. Kita ba? Ayan. Pinupush yan ng bulb knocker. So, ibig sabihin, manipis lang yung bulb knocker na pumupush dito sa WE, sa EMG. Pares lang kasi yan eh. Then, dito, makapal, mataba. So, pag yung mataba na bulb knocker, dito magpo-push, ano mangyayari? At yung maliit na bulb knocker, kaya ba niyang i-push to? Hindi. Kaya mga Airsoft, hindi porket nakita nyong magkaparehas, gagamitin nyo na. Hindi ganun yun. Okay? Nakita nyo, sige, tabi mo na yan. Nakita nyo, yung gulong ng Toyota Vios is yung mags ba ng Toyota is same sa mags ng Mitsubishi. Nakita ninyo, 4 yung butas ng mags, 4 yung tornilyoan, yung stud bolt. Same ba doon sa mags ng Mitsubishi? Ibig bang sabihin, pwede mo bang gamitin yung mags ng Mitsubishi into a Toyota? No, hindi mo pwede. Okay? Hindi mo pwede kasi magkaiba yan ng magkaiba yan ng orientation ng bolt. Okay? Ang Toyota is PCD ano yan? Pagsukat ng ano yun ng bolt nila. Diameter niya yan. PCD 100. While the Mitsubishi is PCD 114. Ibig sabihin yung sukat ng 4 na bolt na tornilyo. Kaya, pwedeng bang gamitin? Hindi pwede. Yung mags ng Toyota is pang kay Toyota. Hindi mo pwedeng ilagay kay Mitsubishi. Kasi, PCD 100, PCD 114. Okay? Yan, another info yan para sa inyo. Para punong-puno kayo ng kaalaman. Diba? Okay. Diknoy, Airsoft, the big man, ayaw tanggapin sa LBC. Di nawala singaw. Unang-una, Sir Diknoy, dapat nagpapa-advise ka sa amin. Pag po may problema, tawag po kayo. Kasi ganito po, no? Hindi po ma-address yung problema nyo sa mismong page natin. Pag yung mga ganyang matter, mas maganda po yan, tatawag po kayo para direkta nyo akong makakausap. Okay? Pag po may mga ganyang kaso, mga ganyang issue, no, kailangan nyo magpatulong, magpapaship kayo, tawagan nyo po ako. Ganito on every vlog, ang sinasabi ko, pag merong tanong na kailangan ng mabilis at saka direktang sagot, ang sinabi ko ba, mag-message ka sa page, mag-comment ka sa live ko. Hindi ko sinasabing ganon. Ang lagi ko sinasabi, tawagan nyo ko doon sa personal number ko.
Okay? Hindi ko pinagdadamot yung personal number ko. Kasi gusto ko yan na tinatawagan ng mga ka-airsoft yung personal number ko para i-discuss ko yung direktang kasagutan. Wala akong sinabi na, Sir, pag mayroong problema yung unit mo, mag-message ka lang sa page ha, huwag kang tatawag sa akin. Wala akong sinabing ganon. Ang sinasabi ko sa lahat ng client, mayaman man or mahirap, ang sabi ko, pag po may problema, kahit ano, na kailangan ng direktang reply or mabilis na reply, tawagan mo ako. Yan ang sinasabi ko. Okay? Hindi ko sinabi na mag-usap tayo sa comment section. Tuturuan kita. Wala akong sinabing gano'n. Hindi ko sinabing mag-message ka sa page. Tandaan nyo, ang nagre-reply sa mga page natin is yung mga staff natin, yung mga tauhan natin. Medyo limited rin sila ng knowledge sa mga malalalim na sitwasyon na bagay. Sana naman po, lawakan din po natin, di ba? Ang sabi ko, pag merong problema, tawagan nyo ko. Hindi ko sinabing mag-comment ka sa comment section. Hindi ko sinabing mag-message ka sa page. Ang sabi ko, tawagan nyo ako. Okay. Shout out from Sambo Airsofter Team Pirates, Juni Ong. Hello po, Sir Juni Ong. And shout out sa inyong team dyan sa Sambo. I will assume Sambuanga to, no? Sambuanga siguro. Ayan, Sambuanga Airsofters Team Pirates. Okay. Gandang hapon, Big Man. Shout out po, Batangas City. Ismael M. Lucero. Sir Ismael, kamusta kayo dyan sa Batangas? I just hope na all is well, no? Hindi kami makapasok ng Batangas. Hindi ko muna pinapasok ang Batangas. May mga order kami dyan sa Cuenca, sa Taal, sa Barangay Tulo, no? Meron kaming mga order dyan. The problem is, hindi na lang muna ako papasok dyan to give way dun sa mga nagdadala ng ayuda, ng mga rescuer, no? To give way muna sa mga ahensya ng gobyerno natin. Kasi bukod sa matraffic, makakadagdag sikip pa kami sa kalsada, no? Kaya hindi muna ako magdi-deliver dyan until further notice, no? Pasensya na po, as much as I want, kaya lang talagang devastated, no? Lalo na yung yung Laurel, yung, 'di ba? Grabe, no? Pero bangon lang tayo mga ka-airsoft, na bangon lang. Okay, sino to? Good day, Sir Bigman. Very good explanation. Okay, no? So, this is the Haikapa Magazine. Maximum 27 rounds. Ingatan nating wag malalaglag. Okay? Kasi pag to nalaglag, dalawang bagay ang pwedeng masira. Okay? Nalaglag. Sumakto pa ganyan. Pa! Pwedeng magkaroon ng leak. Okay? Okay. Nalaglag. Tumama ito. Pa! Basag to. Pag to nabasag, mahihirapan na kayo. Hindi nyo na magagamit yung unit niyo. Pag ito nalaglag, nagka-leak, kaya pa eh. Kaya pang i-DIY eh. Diba? Pero pag ito, basag to, hindi mo na magagamit to. Diba? Hindi mo na magagamit yung airsoft mo. Not unless, bibili ka ng bagong magazine or kung meron tayong extra ganito. Kaya lang mahirap hanapin talaga to. Itong maglip. Okay? So, let's start. Number 1, syempre silicone oil. Press the valve, then spray. After that, inlet valve din, ilalim. Okay. Tuwing kailan mag-i-spray, hindi every laro. Mag-i-spray ka lang pag napansin mong tuyo na siya. Pag nakikita mong makintab pa, basa pa ng langis, huwag kang mag-i-spray. Manggigitata lang yung unit. Okay? So, this is the unit, the John Wick Combat Master, kasa. Then, ilock sa slide stopper. Then, sprayan natin dito. Then, dito rin. Okay. After that, release. Then rest. Ang sarap ng tunog. Naka-fix outer barrel kasi. Hindi siya lagata. Hindi siya lata. Hindi no? So, lagyan na natin ng bala. Ay, sorry. Lagyan na natin ng hangin.
Oh, tanong ko ano ang hangin, ito. Ano ang hangin na ginagamit sa John Wick Combat Master? 12 kg ba? 14 kg ba? Or CO2? Oh, sige. Ano ang hangin na fully compatible sa isang John Wick Combat Master? Is it the 12 kg, the 14 kg, or yung CO2? O, yan Sige. Ano? Kung alam ninyo, 12 kg only, sabi ni Alan Villaris. Meron bang magse-second demotion kay Alan Villaris? Antay tayo, tagal nila mag-reply. Okay. Tinatanong ko, anong gas ang fully compatible sa isang John Wick Combat Master? 12 kg ba, 14 kg, and CO2? Okay? 12 kg, 14 kg, or CO2? Sabi ni Alan Villaris, 12 kg. Merong nagsabi, 14 kg. Sabi ni Cesar, 12 kg. Sabi ni Bernard, 14 kg. Hindi ko alam kung nasa akin ang mali o talagang di lang kayo nakikinig. Wala akong sinabi at never akong gumamit ng 14 kg sa isang John Wick Combat Master. Hindi ko alam kung akong mali, pero kung kakalkalin nyo lahat ng vlogs ko, 12 kg lang ginagamit ko sa isang John Wick. Sana, kung hindi sigurado, huwag na lang sasagot. Kasi, baka yung ibang viewers, hindi ko naman kasi sinabing ganito linawin lang natin no offense no offense. Pero, ang tanong ko, ano yung fully compatible na gas sa isang John Wick Combat Master? Hindi ko sinabi sa inyo na hulaan ninyo kung ano ang compatible na gas. Hindi ko sinabing humanghula kayo. Ang sabi ko, ano. Hindi ko sinabing hulaan ninyo mga ka-airsoft kung anong compatible na gas. Ang sabi ko, ano ang compatible na gas. Hindi ko pinapahula. Okay? Ang sakit lang, isipin, yung Bernard at saka si Sir Dick Noy sumagot ng 14 kg. No wonder bakit merong mga ka-airsoft na nasisiraan ng airsoft sa kabila ng open broadcast ng live ko. Sana, pag hindi kayo sigurado, wag na lang kayong sasagot. Kasi, ang tendency, pag sumagot kayo, mababasa ng iba, papaniwalaan ng iba. Makakahikayat kayo ng mga mali. No? Again, ang fully compatible na gas sa isang John Wick, EMG John Wick Combat Master is 12 kg only. Wala akong sinabi, mula nung nagsimula ang Big Man, wala akong sinabi na pwede sa 14 kg to. Kaya, kung bakit nyo nasagot yung 14 kg, dalawa lang yan. Nanguhula kayo or naniniwala kayo dun sa mga vlogger na walang isip. Dalawa lang yan. Okay? Ay, nakakalungkot. Subscriber mo pa man din. Siya pa yung sumasagot ng mali. Di ba? Okay. Tagyan natin. 2 seconds. Upside down. Press down. 1, 2. Okay. 2 seconds is enough para sa isang full rounds
Ngayon, lalagyan natin siya ng bala. Okay. Reloader para mabilis tayo makakapaglagay ng bala. Hatakin natin ito pababa. Put your right thumb here. Pump lang tayo. May pa-premyo tayo dyan Hindi na po kami. na naka-ready. No. Ilabas mo nga yung mga sticker, palabas mo nga sa akin yung mga sticker ng Boss Iron Man. Mamimigay ako nun. Mamimigay ako nun sa mga matatalino nating ka-airsoft. Yan. Sige, labas mo ako. Pakitingin dyan yung sticker ng mga Boss Iron Man. Okay, sige. Mamaya, magpalaro tayo. Okay, pasok sa unit. Ay, look. Video mo na. Doon pa. Okay. Go. Okay mga airsoft, this is the John Wick Combat Master 2011 STI. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Press the hammer. Okay. Ngayon, ito ang tanong ko. Ito. Doon sa magagaling manghula dyan. Yan ha. Na-offend lang. I feel offended. No? Kasi, tinuturo mo naman yung tama, tapos sasagot sila mali. No? Nakakalungkot lang. Dito kayo magaling manghula. Sige, tingnan natin. Pero congrats kay Jerry Evora, Cesar Susan de la Cruz, kay Alan Villaris. Congrats kasi alam nila yung tama, no? Yan, okay. Naglabas ako. Marami? Marami. Tingnan ko, ako lang. Mamimigay ako ng mga ganito. Lagi, ayan o. This is the Boss Iron Man sticker. Ayan, ang dami. Kita nyo. Ayan, ang dami ha. Ayan ha. Ayan. Bibigyan ko kayo nito mga karso pa. Ngayon, maglabas tayo. Alam ko may nakakat nito eh. Meron nang nakakat eh. Tignan mo nga doon sa mga hard case doon. No? Ayun o. Di ba may mga inunat tayo? Ayan, sige. Mamimigay ako nito, no? Pero for now, ito, meron ako rito nakapak. Ayan ha. Isa-isahin natin. Big Man sticker. Big Man sticker. Big Man sticker. Tactical knife. Tactical patch. Big Man ballpen. Dami, no? Okay. Ipapamigay ko to sa makakahula. Yan. Okay? Nag-fire na tayo, mga ka-airsoft. Pachay. Hindi ko nabilang. Hindi ko nabilang yung kanina. Ha? Hindi ko na bilang yung kanina yung pinto ko. Pagpalagay na natin 20. Pagpalagay lang natin 20 ha. Okay, so 20 rounds yun, ilan ang natitira rito? Yan. Ipagpalagay na natin 20 ha. Yan. Ilan ang natitira rito ngayon? Sa tingin nyo, ilan? Ano to ha? Malaki ang bore nito. Kasi ano to, 2011 to. Okay? Malaki ang bore nito. Ilan pa kaya yung kaya niyang iputok? Sa tingin ninyo, sa tansya ninyo. Okay? Hula. Ayan. Nako, mukhang may mananalo. Kaunti lang sila. No? Sige, hula. Ilan sa tingin nyo yung tira nito? 25? Okay, 25 daw, sabi ni
Sir Cesar Susan de la Cruz, 25. Sabi ni Alan, 54. I-add natin ha, kasi di ba 20 yung kanina. I-add natin. Ay, hindi ko lang nabilang. Ano meron? Wala tayo. Sa lahat? Yan. Ipagpalagay natin 20 na iputok ko kanina. Tapos, i-add natin yung tira. Okay? Polo Rodney, 48. Okay? Parang mataas yung kay Alan, pero okay lang. Let's respect. Kasi yun ang boto niya. Then si Cesar de la Cruz, parang mababa. Pero, yun ang bet niya. Di ba? Okay? Start tayo. Pasok! $20, $21, $22, $23, $24, $25, $26, $27, $28, $29, $30. Okay? Okay. Yung Brian Sico, I'm sorry, pero naka-30 na tayo. Naka-30 na tayo. Okay? Wala na yung 30. Yung Jeremy Chris, 34. May pag-asa yan. Okay. Okay. Sige. Yung bumoto ng 15, naka-20 na nga ako kanina, sir, eh. Tapos, naka-30 tayo ngayon, no? So, okay? Tuloy natin. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Muhammad, sorry. Sorry, Jeremy. Sorry, Bayani. 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45. 45. So, yung mga bumoto ng 45 and below, wala na. Ngayon, sandali, tingnan natin. Yung mga bumoto na, wag nang boboto ulit, ha? Kasi, syempre, just to give way. Ay, nakailan na ako? 45. 45. Okay, yung bumoto ng mga 45 and below, wag na pong boboto ulit, ha? To give way naman doon sa iba, ha? Hindi ako mahigpit. Kita nyo, hindi ko kayo in-stop continuous voting. Kasi para sana para gusto ko may manalo. Okay? Ayan. Akala ko po panibagong bilang na. Haha. Okay, na. Sige. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Oh, 50. Grabe. Isang 2011. Nilagyan ng 2 seconds. Nakaka 50 rounds na. Meron pa. Okay. May last hula ka pang nalalaman, Sir Cesar, ha? Walang last dito. Ayun. Okay, no? Ayun. Basta ang kukunin ko lang yung unang hula. Yun lang ang valid sa akin. Ano ba, katulad niya, mula siya, kung tumapat ng 55, ang masusunod pa rin po, yung una niyong hula, na? Not unless sinabi ko na reset tayo. Sige, ito. Wag na. wag. Bad yun. Magtatampo yung iba pag ni-reset ko. 64. Okay, ha? Game. So, ilan tayo? 50. No? 51. 52. 53. 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Grabe, 60! Guys, mga airsoft, kahit ako hindi makapaniwala. 2 seconds of gas, 60 rounds. Grabing fine-tuning naman to. Meron pa. 60. 2 seconds of gas yan, ha? Nakaka 60 rounds.
I forgot the magazine is in the fine tuning. Is in fine tuning. 60 na. Walang bumoto ng 60. Okay? Diretso natin. 60, di ba? Diretso natin. Try natin. 1, 60. Okay, so 2 seconds of gas, 60 rounds. Ay, naku, grabe. Antindi. Okay, so unit natin ka Airsoft, Jerry Pineda of Centro Fernando, Pampanga. Boss, ito na po yung unit mo. Napakasarap. Napakaganda. Okay, packing, shipping. Ayun yung box. Okay, and now for the main event is the Lonex L4 PRO1 unit ng ating ka-Airsoft, Russell Moreno of Asingan, Pangasinan. Hello to Mayor Carlos Lopez Jr., Arca Airsoft there, no? And Madam Senyora, Madam Mayora, nakalimutan ko yung pangalan ni Madam, asawa ni Mayor. Anyway, hello po, Asingan, Pangasinan, Carlos Lopez Jr. Hello po sa inyo, Sir Mayor. Yun. Ingat po kayo sa paglalaro ng Airsoft natin. Okay? So, itong unit na to is unit natin kay Airsoft, Russell Moreno of Asingan, Pangasinan. Okay, this unit is the Lonex L4 PRO1. One of my favorite brand, one of my favorite model. What is good and special about this? Super solid ang internals nito. Okay? Then hard polymer, lahat buong body. Pero super solid internals. Ang weight niya, gaano siya kabigat? Without the magazine, ang weight ng isang Lonex na rifle is, without the magazine yan guys Shit! Ayaw tumayo. Okay, without the magazine is 2.8 kilo. 2.8 ibig sabihin 2 kilo and 800 grams, no? So, mabigat siya. Without the magazine and without the battery. Kung 2.8 sabihin mo nang magsasara sa 3 kilo. Solid tong unit na to. This is the Lonex L4 PRO1 electric blowback. Okay? So may blowback siya, may pitik talaga pag ano, di ba? What is good and special about this? Grabe ang laman loob ng Lonex. Okay? 3 beses na masisira yung laman loob ng ENC mo. 3 beses na masisira yung laman loob ng mga China rifle mo. 5 beses nang masisira yung laman loob ng double barrel mo na rifle. Si Lonex mananatiling buhay, mananatiling malakas, mananatiling magagamit mo, mananatiling okay. Okay? Bakit? Kutsa matindi naman loob nito. This is the L4 PRO1, naka A1 motor, kayang pumigan, kaya niyang out of the box, pwede mo siyang palitan ng SP155 na spring. SP150, SP155. Kayang-kaya niyang pigain kasi naka A1 motor na siya. Okay? Upgraded ang laman loob, upgraded ang piston, upgraded ang cylinder, upgraded ang air seal nozzle, lahat meron na. Okay? Then, ito yung isa sa mga bukod tanging unit na quick change spring. Pag gusto mo siyang i-downgrade, papalitan mo lang yung spring. Kung gusto mo siyang i-upgrade, papalitan mo lang rin yung spring. Saan pinapalitan? Dito. Aalisin mo lang to. Hindi katulad ng mga ibang unit, babaklasin mo, hihimayin mo siya ng buong buo. Ito, babaklasin mo lang yung pula na yan, lalabas dyan yung spring guide, then the spring. Diba? Ang kailangan dun sa isang game site is only 400 FPS. Buksan mo to, maglagay ka ng spring that can accommodate the 400 FPS. Okay? Ngayon, kailangan dun sa isa,
460 requirement. Buksan mo to, maglagay ka ng SP140 na spring. Tapos, gusto mo mag 500 FPS. Buksan mo to, lagay mo yung 155 na spring. Ganun siya kadali. Okay? Hindi mo kailangan ng gunsmith para iangat, ibaba yung lakas nito. Ang kailangan mo lang is Allen wrench. Yun lang. Pasok mo, buksan mo, bunot ng spring guide, balik yung spring na malakas, spring guide, takpan mo. Tapos, ang laban. Ganun siya kadali, no? Okay, so, this unit is a battery operated. Okay. Siyempre, ang battery, may lifespan na 2 years. Li-poly battery, upgraded yan. May lifespan na 2 years. After 2 years, medyo mabilis na siya magloloban. Okay? Ang battery, charge mo lang ng 2 to 3 hours and 2 hours. Okay? Pag napuno siya, good. Pag hindi siya napuno, re-resume mo na lang. Pagpapahingahin mo rin. Ang battery, ayaw nang nag-iinit. Ayaw rin niya nang na-overcharge at ayaw niya nang nasasaid. Yun yung mga bagay na iwasan mo para manatiling maganda yung unit mo. Okay? Ngayon, so, patawag mo nga sandali si Mike. Lakad lang siya ng lakad eh. Kuya Mike, kung wala ka raw ginagawa, tawag ka ni Papa. Meron po. Meron? Opo, niutosan po siya ni Tita. Anong ginagawa? Nililikat daw po po. Okay. Sige. Okay, so, naka-plug na yung battery. Pasok natin. Pangit eh. Pasok natin. Ito pala to, sorry. Okay, then pasok natin sa side, yung mga compartment, then plug natin. After that, syempre, lagi kong ginagawa at lagi kong binibilin. Secure all the wirings, okay? Hindi pwedeng, kumbaga, hindi pwedeng hindi mo i-secure yung wire kasi possible masira. Possible na magkaroon ng mga grounded pag nasugatan mo yung mga mismong mga wire. Kaya kailangan secure siya, ha? Dali. Okay, basta pasok mo lang. Yan. Paano ba? Mali pala ako eh. Yun. Okay? Then, balik mo lang to. That's it! Diba? Adjust pa rin. Okay? Ngayon, single fire. Rapid. Pucha, lakas ng recoil. Rapid fire. May bolt kasi ito na dito. Okay, no? So, okay. So, ayan. Ngayon, magazine niya. Nasa mga magazine. Kasi magazine ko dito. So, mga Kersop, this is the magazine. Upgrade na natin into metal mag kasi ang magazine nito normally plastic. Hard polymer. Pero request ng bossing natin upgrade na raw, no? So, magazine, bubuksan lang dito. Then, bubuhusan ng bala. Nasaan na yung bala? Okay. Bubuhusan ng bala. 300 rounds maximum. One full charge is equivalent to 10 magazine. Okay? Then, kamot. Okay? Pag binuhusan mo rito, isara mo to, then kamot. Then, pasok natin. Make sure you heard, make sure you heard the clicking sound at make sure, syempre, na hindi na siya malalaglag. Okay? So, good PM Idol. Shoutout po, SMD Palawan. Hello po, no? Go lang ako ng 6 shots. 69. Actually, 60 ang result, no? Okay, so, game. Go? Go. Okay, mga Kersop, this is the Lonex L4 PR01 firing. Single fire.
Rapid fire! Iba ka talaga, Lonex. Ibang-iba siya. Ang sarap niya, ang sarap niyang gamitin. Then, every time na matatapos maglaro, syempre, release the magazine. This is the very important part. Clear the chamber. After you clear the chamber, you rest the spring. Lagay mo sa rapid, then single fire, then single fire, then sing. Napakasarap, iba. Ganda niya. Okay, no? Favorite brand ko to, mga ka-airsoft, no? Kahit anong gawin mo, matibay talaga. Ito yung mga unit na, alam mo yun, gusto mo nang, gusto mo na siya masira kasi gusto mo na magpalit ng unit pero buhay pa rin. Ganon katindi, ganon katibay itong unit na to. Okay? Yun. Woo! Grabe, natapos na naman ang isang hapon ng pagbablog. Ram Bossing, sabi niya, Bossing? Ano yun? Okay na. Natapos na naman natin isang hapon ng pagbablog ng ating mga review and unbox. Mamaya tignan natin yung mga, nawala yung gana ko, yung mood ko dun sa pinahula ko kaninang 12 kg, 14 kg. Nawala kasi hindi ko ina-expect na merong sasagot ng 14 kg para sa John Wick. Hindi ko ina-expect, no? Para akong walang iniwan sa teacher. Itinuro mo na, idiniscuss mo na yung isang lesson, tapos yung mga estudyante mo is mali pa rin ng isinagot doon sa exam. Pero i-discuss mo na ng paulit-ulit. No? Every month, every week, meron akong 10 vlogs. Every week, bukod sa 10 vlogs, meron akong COD vlog. Dinidiscuss ko lagi yun. Tapos, nagulat lang ako, merong 2 tao na sumagot ng sagot na hindi ko inaasahan. Nawala ako sa mood. Ewan ko. Sayang. Okay, anyway. Announce ko lang, tomorrow is birthday ni Lucas. Birthday ni Lucas. Actually, preparing na. Nagluluto ng kambing. Nagluluto ng birthday ni Lucas bukas. Magkakaroon kami ng konting family gathering. Pero although bukas ang big man, no? Pwede kayo mag-place ng order, pwede kayo tumawag, pwede kayo mag-walk-in. Basta let us know ahead of time. Okay? Guys, thank you po and have a blessed day. Nawala ako sa mood pero okay lang. Sana yung mga sumagot ng mali matuto sila, no? Kasi sayang yung ginagawa natin pagbablog kung, 'di ba? Susunod pag hindi na lang sigurado, wag na lang sasagot. It's better na hindi na lang sumagot eh. Kung kesa manghula. Kasi ang sabi ko kanina, ano ang gas na pwede sa John Wick Combat Master? Hindi ko sinabi, hulaan ninyo kung ano ang gas na pwede sa John Wick Combat Master. Diba? Walang iniwan. Halimbawa may nagtatanong sa'yo, Bossing, saan ba yung papunta rito ng ng Manila? Kung hindi mo sigurado, huwag kang sasagot ng kanan. Kaliwa pala yung tamang sagot. Di ba? Kung hindi ka sigurado, sabihin mo hindi ko alam. O kaya, huwag ka na lang magsagot. Pero, kung ano may nagtatanong sa'yo, Boss, tanong po, saan po ba rito yung papuntang Pasay? Huwag mo sasabihin, dumiretso ka. Huwag mo sasabihin ganun. Kung hindi ka naman pala sigurado, di ba? Ano may nagtanong sa'yo, saan yung papuntang Pasay? Kanan ka dyan. Ganun ba? Yung papuntang Pasay, diretso pala. Masaklap lang. Anyway, congrats dun sa mga nakakaalam, no? Congrats. Happy birthday, Lucas. Oy, halika nga rito. Dito. Dito. Si Lucas is, ilan taon ka na?
11. 11 years old na, no? Yan. Si Lucas, dito yan, 11 years old. Parte siya ng Big Man team. Kita nyo, lagi siyang present sa mga live natin. Actually, it is my way of training. Tinetrain ko siya as a father. Tinetrain ko yung anak ko, no? In all aspect, sa pagputok ng airsoft, sa pagputok ng live, sa pagbablog, sa pagde-demo, in all aspect, ginaguide ko na sila. Siyempre, hindi naman kasi tayo pabata, di ba? Darating din yung time na manghihina tayo. So, meron papalit sa atin. Di ba? Yan si Lucas. Konti na lang, oh. Konti na lang. Ano na kami. Bigla nagpatangkad, okay na, magkasinlaki na kami, no? Okay, guys. Yun lang muna for now. Mamaya, kita-kita tayo. Pilitin ko makapag-online mamaya, no? For another kwentuhan session, tanungan portion, or tingnan natin kung makapagdaos ako ng... Ang dami kasing topic na dapat i-discuss ng no face reveal vlog. Okay? Guys, thank you po, and have a blessed day to all. Thank you.